Hello mga kabataang makabayan! Welcome sa Araling Panlipunan with Ma'am Ivy, ang inyong digital classroom para sa mas makabuluhan at makulay na pag-aaral ng Araling Panlipunan. Handa na ba kayo? Tara na at simulan ang ating paglalakbay. Pag-aaralan natin ang nakaraan para sa mas maliwanag na kinabukasan. Welcome to Ma'am Ivy's History Bites, ang channel kung saan ang kasaysayan ay lit. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang ultimate independence goals ng Pilipinas, Burma, Indonesia at Vietnam. Ready na ba kayo sa isang quick rundown ng kanilang mga freedom fights? Let's G! Focus tayo, class! Ngayong araw, ito ang hashtag goals natin today. Tutuklasin natin kung paano nakamit ng Pilipinas, Burma, Indonesia at Vietnam ang kanilang kasarinlan. Alamin ang mga hamon at tagumpay sa kanilang mga laban para sa kalayaan. At syempre, maunawaan kung paano ito nakakaapekto sa kanilang kasalukuyang kalagayan. So ready na ba kayo? Let's focus and hit those learning goals. Nailalarawan ang pagtamo ng kasarinlan ng mga piling bansa sa Timog Silangang Asya. Napaghahambing ang mga pamamaraan ng pagtamo ng kasarinlan ng mga piling bansa sa Timog Silangang Asya. Ready na ba kayong patunayan ang inyong kalayaan sa boredom? Game na besh! Simulan natin to! Yo! Ano na, class? So, ready na ba kayong mag-travel virtually? Ngayong araw, kikilalanin natin ang mga legendary countries na nagbigay ng bagong definition sa salitang kasarinlan. Ang Vietnam, Indonesia, Burma, at Pilipinas. Each country has a story na punong-puno ng drama, action, at plot twist. Kaya, buckle up dahil bibigyan natin sila ng spotlight. Let's meet the squad of nations na gumawa ng sariling tatak sa kasaysayan. At dahil ngayong araw, ang Vietnam, Indonesia, Burma at Pilipinas ang bida. So bakit nga ba sila lit? Si Vietnam, from colonization to epic resistance. Solid ang laban nila kay Uncle Sam. Indonesia, literal na nagpatunay na strong independent country. Burma, the OG negotiators ng kalayaan. At ang Pilipinas, syempre, grabe ang plot twist pero always fighting. So, magiging lit ang kwentuhan natin as we dive deep into their stories. Ngayon naman ay i-unlock natin ang iba't ibang paraan ng pagtamo ng kasarinlan ng Southeast Asian nations. Pag-uusapan din natin ang epic freedom moves ng Vietnam, Indonesia, Burma at Pilipinas. Ano nga kaya ang mga strategies nila? Sa Vietnam ay ang guerrilla, yung tipong laban kahit sa likod ng mga bundok at gubat. Indonesia ay ang pakikibaka. Ito'y matinding dedication at tuloy-tuloy na laban. Sa Burma naman ay ang negosasyon, ang power ng diskarte at diplomacy. At of course, sa Pilipinas ay ang revolusyon. All-out na pag-aalsa para sa kalayaan. Kaya, tara na class at tuklasin kung paano nila na-achieve ang ultimate freedom goals. Let's go! Tara at alamin natin to ng mas malalim. Tara na't balikan ang epic na kwento ng Pilipinas. Ang ating kasaysayan ay puno ng pakikibaka, revolusyon, at diskarte para makamit ang kalayaan. From the Katipunan Revolution ni Bonifacio hanggang sa Declaration of Independence ni Aguinaldo. At ang plot twist na American colonization. Grabe ang pinagdaanan ng bansa natin. Kaya tara, pag-usapan natin kung paano natin naabot ang ultimate freedom goals through revolution, gerilyang pakikidigma, at negosasyon. Let's go mga ka-history buffs!
mahigit 100 pag-aalsa ang naganap mula 1,574 hanggang 1,872, ngunit karamihan ay hindi naging matagumpay dahil sa personal na adhikain at kawalan ng pagkakaisa. Noong 1,872, napukaw ang pambansang kamalayan ng mga Pilipino dahil sa hindi makatarungang pagpatay sa Gomburza. Noong Agosto 1876, pinamunuan ni Andres Bonifacio ang katipunan sa revolusyon laban sa mga Espanyol. Noong Disyembre 30, 1876, ay pinatay si Jose Rizal sa Bagong Bayan na nag-udyok pa sa revolusyon. Noong Hunyo 12, 1878, ay idineklara ni Emilio Aguinaldo ang kasarinlan ng Pilipinas sa Kawit, Cavite. Noong Enero 1879, ay pinasinayaan ang unang Republika ng Pilipinas sa Baraswain Church, Malolos, Bulacan. Grabe, no? From revolutions to treaties, mula sa paghawak ng itak hanggang sa pagkuha ng panulat, grabe ang journey ng ating bansa. Tuklasin naman natin ang kwento ng Burma o ngayon ay tinatawag nating Myanmar. Isa ito sa mga bansang nagpakita ng kakaibang paraan para makamit ang kalayaan. Unlike others na dumaan sa revolusyon o gerilya, negosasyon ang naging susi ng Burma. Pero syempre, hindi nawawala ang laban at pagsusumikap para maabot ang minimitihing kasarinlan. So let's dive into the inspiring journey ng Burma at kung paano nila ginamit ang talino, diskarte at tibay ng loob para ma-achieve ang kanilang independence. Let's go! Naging lalawigan ng British India ang Burma noong 1886. Umunlad ang ekonomiya, ngunit mga negosyanteng British at Indian lamang ang nakinabang. Ipinatupad ang mga reformang nagtanggal ng pribilehiyo ng mga katutubong Burmese na nagdulot ng laganap na kahirapan at kaguluhan. Noong 1930, sunod-sunod na riot ang naganap laban sa mga British na pinasimulan ng mga Buddhist o monghe at mga estudyante, Takins. Ang salitang Takins ay nangangahulugang Ginoo o Panginoon. Ito'y ginagamit ng mga miyembro nito bilang simbolo ng kanilang paniniwala na ang mga Burmese at hindi ang mga British ang tunay na dapat namamahala sa kanilang bansa. Narito ang mga pangunahing leader ng kasarinlan. Si Aung San, na ama ng kasarinlan, si U Nu, unang punong ministro, at Tan Thun, ang leader ng kilusang komunista. So, ganito nila nakuha ang kanilang kasarinlan. From negosasyon to pakikibaka, hindi naging madali ang kanilang laban. Pero sa huli, nakuha nila ang kalayaan sa pamamagitan ng tiyaga at tamang diskarte. So tandaan natin, ang kalayaan ay hindi laging binubuo ng malalaking laban. Minsan, ito'y nakukuha sa pamamagitan ng diskarte at pagtutulungan. Ngayon naman ay ang mga pamamaraan ng pagtamo ng kasarinlan ng Indonesia. Hindi lang ito basta-basta laban, kundi isang kombinasyon ng revolusyon at negosasyon ang ginamit nila para makuha ang kanilang kasarinlan mula sa mga Dutch. Sa huling bahagi ng 1900 taon, sumibol ang kilusang nasyonalista sa Indonesia na naimpluwensyahan ng Rebolusyong Pilipino at kabayanihan ni Jose Rizal. Ang aking ipapakilala ay isa sa mga OG women empowerment icons sa Indonesia. Meet
Raden Adjeng-Kartini, isang babae na hindi natakot magsalita para sa mga karapatan ng mga kababaihan noong panahon ng Dutch colonial rule. Si Raden Adjeng-Kartini ang nagtaguyod ng emansipasyon ng kababaihan sa pamamagitan ng kanyang mga liham sa Dutch. Ang emansipasyon ay isang proseso ng pag-alis ng mga hadlang o limitasyon at pagbibigay ng kalayaan, karapatan at pagkakataon sa mga tao, lalo na sa mga inaapi o nahihirapan. Noong 1927, itinatag ang Partidong Nasyonalista sa pamumuno nina Ahmed Sukarno, Muhammad Hatta at Sultan Sahrir upang isulong ang kasarinlan. So ayon, from revolutions to negotiations, grabe ang kanilang journey to independence. Isang tunay na inspirasyon. Kaya tandaan, ang kalayaan ay hindi lang basta mata mo. Ito'y pinaglaban, pinagplanuhan, at pinaghirapan ng buong bansa. Tayo na't maglakbay sa makulay na kasaysayan ng Vietnam. Narito ang mga pamamaraan ng pagtamo ng kasarinlan ng Vietnam. From French colonial rule to Vietnam War, ang kanilang laban para sa kalayaan ay puno ng revolusyon, guerrilla, warfare at matinding tibay ng loob. Noong 1941, pinamunuan ni Ho Chi Minh ang kilusan para sa kasarinlan ng Vietnam. Sa Paris, nakilala ni Ho ang mga komunista na nagbigay ng inspirasyon sa kanya upang ipaglaban ang kasarinlan. Noong taong 1945, itinatag ng Hapon ang isang puppet na pamahalaan. Ngunit, hindi ito tinanggap ng taong bayan. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, lumaban ang mga gerilyang Vietnamese. Sa pagtatapos ng digmaan, nagtatag si Ho ng Demokratikong Republika ng Vietnam sa hilagang bahagi ng bansa. Noong ikalawa ng Setyembre, 1945, ipinahayag ni Ho Chi Minh ang kasarinlan ng Vietnam. So, from revolutions to guerrilla warfare, grabe ang kanilang tapang at determinasyon. So, tandaan natin, class, ang kalayaan ay hindi lang basta ipinagkaloob, ito'y pinaghirapan at ipinaglaban, hindi lang sa digmaan, kundi pati na rin sa puso ng bawat Vietnamese. Before we dive deeper, let's G, hands-on muna tayo. This time, hindi lang tayo magpapak. Magiging active tayo sa learning process. Ready na ba kayong subukan ang mga bagong strategies na ginamit ng mga bansa para makamtan ng kalayaan? Let's test your knowledge and skills sa mga challenges na nakahanda sa inyo. Tara, hands-on learning tayo at matuto tayo habang nagsasaya. Let's go!